And to talk about the 50 peso NCR wage hike, we have Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando. Ka Eli, welcome sa Afternoon Delight. Ako po si Lourdes, kasama po si Denise Tan. Magandang hapon po. Magandang hapon po, Sir Lourdes and Ma'am Denise. Karangalan po na maimbitan nyo sa inyong programa. Maraming salamat po, sir. Napanood ko po yung interview ninyo sa One Balita Pilipinas kanina. Ang sinabi niyo po ay bagaman sa kasaysayan ng Regional Wage Board sa atin po dito, yung 50 pesos ang pinakamalaki para sa inyo, ito'y barya pa rin. Pwede pong paki-explica po ng konti, sir, kung bakit sa pananaw po ninyo, maliit pa rin ho ito, sir. Barya pa rin po yan, Sir Lourdes. Kasi kung ikukumpara natin doon sa family living wage, ayon sa pag-aaral ng Ibon Foundation, ang kinakailangan na kita ng isang pamilya para mabuhay ng simple at desente, may dignidad ba, ay nasa 1,220 pesos a day. You multiply it by 26 standard working days, nasa 30,000 yan. Itong dagdag sahod, kahit idagdag nyo po yan sa 645, dito sa NCR, so 695 times 26, nasa 18,000 pa lang ho yan. Wala pa doon sa sinasabi na family living wage. Now, if I'm going to quote Secretary Ernesto Pernia in 2018, he said that for a family of 5 to survive, take note of the term, survival. To survive in a month, they need 42,000 pesos a month. So itong 18,000, wala pa ho sa malayong-malayo pa ho yan doon sa sinasabi mismo ng NEDA. Kaya po pag binanggit natin na barya, yung taas sahod sa mga manggagawa, nandoon po sa kontekstong yan. Opo. But do not get us wrong. We welcome the increase. Kahit po G's, 20, 30, 40, kahit 50 pesos po, dagdag pambili na rin ho yan ng bigas o ng ulam para sa mga manggagawang Pilipino. Pero wag naman ho tayong maglokohan na sasabihin natin sapat yan. Kasi sino man po na magsasabi na sapat ang dagdag sahod na 50 pesos, I'm challenging them. Subukan po muna nila na mabuhay ng minimum wage, tapos tsaka po tayo mag-usap kung kasa talaga itong minimum wage at itong dagdag na 50 pesos. Ka Eli, sa interview kanina, binanggit nyo rin po na kung kayo, may panukala po kayo na buwagin na po itong mga regional wage boards at magkaroon na lang ng isang uniform na rate para sa lahat. Paano ho kaya yung halimbawa certain changes, yung variations po pagdating halimbawa sa renta at iba-iba pa pong presyo na per region po ay nag-vary po talaga? Sir Lourdes, yung argumento kasi na sinasabi yung sa cost of living, di hamak daw na mas mura sa probinsya kumpara sa Metro Manila. Pagdating po sa cost of living, i-unpack natin. Pagkain po ang pinakamalaki na chunk dyan sa cost of living. Ang presyo po ng prime and basic commodities ay hindi po nagkakalayo. In fact, mas mahal pa po sa mga probinsya because of the added transportation cost. Most of our commodities are imported. Binabagsak po sa Metro Manila. And then ita-transport yan sa mga probinsya. So may added transportation cost na ipapasa doon sa mga consumer natin. So sangayon po yan sa datos ng mga ahensya. At hindi po totoo na mas mura ang bilihin sa probinsya. Pag tumaas nga po ang presyo ng produktong petrolyo, say for example, that is an inflationary commodity. Ibig sabihin, pag tinaas ang presyo niyan, susunod na tataas ang presyo ng iba pang mga bilhin at serbisyo. Pag tumaas naman ang presyo ng langis, wala namang provincial rate Mas mahal pang sa probinsya ang pagtaas So hindi epekto tong binabanggit na mas mura sa probinsya. Pwede po akong mag-agree pagdating doon sa rent prices. But let us go down to the root kung bakit mas mahal ang rent prices dito sa Metro Manila. The mere fact that all businesses at halos lahat po ng mga manggagawa ay nagsisiksikan sa Metro Manila, yan po ang rason kung bakit nadja-jack up yung rent prices tsaka yung real property prices. Try to decentralize growth and disperse itong mga negosyo sa mga probinsya. Bababa rin po yung presyo ng mga renta at ng real property prices. So yun na lang po ang pwedeng pag-usapan But in terms of basic prime commodities and services, hindi po totoo na mas mura sa probinsya. Especially in metro cities located in provinces. Metro Cebu, Metro Davao, Metro Jensan, Metro Iloilo, Dumaguete, Baguio City, San Fernando, Angeles, and other cities in the provinces. Ka-Eli, ito pong Trade Union Congress of the Philippines, nag-refile po sila ng 200 peso wage hike dun po sa 20th Congress. Ano po ang inyong reaksyon?
Kahapon po sabay kami pumili sa pagpa-file po ng mga bills and resolutions. At nakapag-usap na po kami in recognition of the efforts po by TUCP Party List. Sila naman po talaga nakipaglaban dyan sa 200 peso legislated wage increase. We will be one of the co-authors of the bill filed by TUCP Party List. Nakapag-usap na po kami ng opisina ni Representative Mendoza regarding that. At meron din pong mga nakausap pa ng mga representatives who are very supportive of the legislated wage increase. Pwede po si Representative Jolo Revilla na magpa-file din po ng same measure. At sila rin naman po yung nakipaglaban dyan ng 19th Congress. So we will be more than happy to join them in the struggle for legislated wage increase. And just to put it here sa ating discussion, since pumasa na po yan sa ikatlo at huling pagbasa, kinapos lang ang oras dun sa Bicameral Conference Committee meeting, we will be invoking the Rule 48 of the House kung saan iba-bypass na po yung first reading at diretso na po sa second reading. So we will leave it po sa ating TUCP Party List representative and our colleagues in the 20th Congress. But definitely, we will be one of the co-authors of that bill po. Kaeli, sa inyong panayam kanina, mukhang hindi lang pala yung impeachment efforts ang hinaharang ni Senate President Chis Escudero, kundi ito ring 200 peso plus na wage hike. Okay, maaari po bang pakikwento, sir? At sa tingin, ano sa tingin po ninyo ang tsansa ng makapasa ito sa 20th Congress? Opo. Binabanggit ko po, aalalahanin ng mga manggagawa itong ginawa ni Senate President Chis Escudero. Because he could have done something as a Senate President when the bill from the House of Representatives was transmitted to Senate. It was Chis Escudero who served as a major hindrance. How? Sabi niya, hindi naman priority yan, wala sa LEDAC yan. Pwede naman na agad na i-convene yung Bicameral Conference Committee meeting. Ang problema, hindi niya kinonvene nagpadili-dali pa Di na nga lang yung impeachment, pati pa tong legislated wage increase, dinali niya pa dito sa pagpe-play safe niya at dyan sa drama niya sa Senado. So we point our fingers dito kay Senate President Chis Escudero. And we are not afraid to call him out because the labor movement is so angry about this. Sabi nga namin, matigas ang House, matigas ang Senate. Sabi ng Senate, 100 lang. Sabi ng House, hindi kami papayag, dapat 200 piso. Nag-adjust na nga po ang mga manggagawa You don't want 200, you don't want 100, kami na mag-a-adjust. Sige, payag na kami, 100 pesos na none at all. Pero pinairal po nila, grandstanding nila pare-parehas Pero ito, ang pinaka may malaking kasalanan po dito kasi po pwede ngang napabilis sana Meron pang naghihingalo na yung legislated wage increase po pwede pa sanang i-revive o isalba pero naging major hindrance po si Senate President Chis Escudero. So we will remember this. Itong ginawa ni Senate President Chis dito sa legislated wage increase. Opo. Okay. Kaeli, ano po tawag dito? Kamo, yung inyong panukala naman ay dapat hindi bababa sa 100 pesos. So medyo halfway, no? May medyo siguro hindi ganong kasakit para sa ibang mga employers. Pero kamo, nabanggit yung merong 70% na mga negosyo na kaya may kapasidad na magbayad ng sapat na pasahod. Anong mga industriya po nabibilang ang mga negosyong ito, sir? Ang palagi po kasi na ginagamit na argumento ng Employers Confederation of the Philippines at ng Philippine Retailers Association is that when we increase the wages, it will be the micro enterprises who will suffer. No, that's not true. First argument is that in the Section 6 of the legislated wage increase, had they read that section, yung mga micro enterprises, meaning po ito po yung mga negosyo na may 3 million asset size or capitalization and below, nag-e-employ ng 10 manggagawa and below, they are exempt from this measure. At meron na po tayong BMBE law na tinatawag. So BMBE certified micro enterprises are exempt from giving minimum wage. Ngayon, sasabihin nila, okay, ligtas tayo dyan sa mga micro-enterprises kasi percentage po niyan, sinasabi nila pinakamalaki ang mga micro-enterprises. That is true. 90% of local businesses are micro-enterprises. Pero yung percent share niya sa mga manggagawa
30% lang po ng mga manggagawa ang nandun sa micro-enterprises. So dahil exempt na sila sa pagbibigay ng minimum wage law, saan ngayon itong 70%? Ito po yung mga mas malalaking mga negosyo. Ito po yung mga bilyar, ito po yung mga Ayala, ito po yung mga SM, Pure Gold, Robinson, mga bilyonaryo at mga malalaking kumpanya na meron pong kapasidad na magpasahod ng kanilang mga manggagawa na mas mataas. Ano po ang tuntungan natin dito? Just look at their net profits year by year. They are always reporting that they have recorded all-time high net profits every year. Billions, by the billions. Pero sahod ng mga manggagawa nila, hindi nagbabago. Lagi, taon-taon, sinasabi, ang GDP natin tumataas. Pero ang labor productivity rin tumataas. Pero ang real wages o yung tunay na halaga ng sahod, pag ibinangga sa inflasyon, hindi nagbabago yan. Since 2001, virtually the same or stagnant po yan. So that question is, sino nakikinabang po dito sa binabanggit na paglago ng ekonomiya? Not the workers, but big businesses. So itong micro and small enterprises po, they are cushioned from the impact of raising the wages. And in fact, ini-incentivize pa nga po ng legislated wage increase yung mga small businesses natin. And that is what we are trying to convey, especially to our micro and small entrepreneurs, na hindi po kayo dapat mangamba dito. Ang pinatutungkulan ng dagdag sahod ay yung mga mas malalaking mga negosyo na may kapasidad. We have to change our development paradigm. The paradigm should be, let us support micro and small enterprises para maging competitive sa labor market doon sa ating merkado. Tapos yung mga malalaki na, wag na nating lalong palakihin pa. Kasi pinapatay din yan yung mga maliliit na mga negosyo. Yun po ang konteksto nito. 70% of our workers nandoon sa mga malalaking mga negosyante. Yung 30% po na nasa micro-enterprises, protektado na po sila. So, ang banggit po natin, ECOP, PRA, wag nyo naman po kami takutin. Wag nyo naman po takutin yung mamamayan. Lagi nyo na lang kami tinatakot. Lagi nyo na lang sinasabi magsasara ang mga negosyo. Hindi po. Treat us as your partners for development. We are not simply cost sa inyong accounting book. Eh kung ganyan po, Yan din po tingin nyo, sabi hindi po nila pala eh. takot, tingin nyo sa Pati yung manggagawa. mga mga informal sector daw eh. Okay, alam mo Ka Eli, makakausap namin ng ECOP mamaya. Pwede mo Yes kaming po. bigyan ng 2 tanong na magandang itanong mamaya sa taga-ECOP po. Ano po yun? Ano Bigyan- po yung tatanong? Bakit? Bigyan niyo po Bakit kami ng po? 2 tanong para sa taga-ECOP. Ayan, kasi makakausap namin ng ECOP mamaya eh. Kahit na po bilyon-bilyon ang kinikita ng mga negosyo at pinatunayan na po yan ng mga datos, bakit ayaw nyo pa rin po na magtaas ng sahod ang inyong mga manggagawa? Yung labor productivity and GDP year by year tumataas, pero ang real wages patuloy po na virtually the same. O bakit po kaya sa ating ECOP? Tsaka wag nyo na pong gamitin, pwede nyo pong banggitin to sa kanya na wag nyo na pong gamitin yung micro and small enterprise boogeyman. Hindi na po in-epekto yan. Meron po mga pag-aaral na nagpapasinungaling. If I may just say that study, UP Soler po, UP School of Labor and Industrial Relations has released a study. Sabi po ng study doon, raising wages, moderate wage hikes have an insignificant impact. Ibig sabihin, wala pong impact sa inflation. At yung moderate wage hikes din po do not necessarily cause unemployment. So these are studies, ano na po to, sinusuportahan na po ng pag-aaral itong binabanggit namin. So what's left? Bakit ayaw nyo pa po magtaas ng sahod ang inyong mga manggagawa, ECOP and PRA? So, palagay ko pwede na 'yon. Oo. Pwede na 'yon, Okay tanong na na yun. 'yon. Okay, baka kawawa naman kasi yung maghihirap ang kapitalista. Pero maraming salamat. Just share in the fruits of labor. Maraming salamat Yes. po sa oras po ninyo, Ka Eli San Fernando po ng Kamanggagawa Party List. Thank you, sir. Salamat po. Maraming salamat po.